Noong huling bahagi ng 2025, sinabi ni Vladimir Putin ang suporta sa kapayapaang mas pabor sa Russia kaysa Ukraine. Ipinahayag ng Russia na nasakop nila ang ilang mga lugar kahit hindi naman talaga nila nasakop, at pinalakas pa nila ang kanilang mga pahayag tungkol dito. Hindi na maiiwasan ang pagbagsak ng Donbas na matagal nang hinangad ni Putin bago pa ang agresyon ng Russia sa Ukraine noong 2014. Iyon ay mga ilusyon lang na gawa ni Putin at mga kasabwat para linlangin ang United States at pagkunwaryang tagapamagitan ng kapayapaan. At ang katotohanan ay ito. Ang pagkabigo ni Putin sa Donbas ay simula ng katapusan para sa Russia dahil lalo nang nagiging desperado si Putin na makuha ang gusto niya. Noong huling bahagi ng 2025, sinabi ng Russia na nakuha nila ang Kupiansk. Pero peking balita lang ito. Ang mga pag-aangkin na iyon ay sinamahan pa ng iba pang kasinungalingan na ang Pokrovsk, isa sa mga pangunahing lungsod-kuta ng Ukraine sa rehiyon ng Donbas, ay bumagsak na rin. Walang katotohanan ang mga ito. Si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine mismo ay bumisita pa sa Kupiansk matapos ang pag-aangkin ni Putin. Napatunay na hindi pa nahuhulog sa Russia ang lungsod at patuloy pa ring nilalabanan. Pero hindi naman tungkol sa katotohanan ito para kay Putin, kundi tungkol sa paglikha ng isang desperadong kwento na maaaring sandalan ng Russia para makuha ang gusto nito sa isang kasunduang pangkapayapaan kung sakaling mangyari man ang ganoong kasunduan. Sa panayam sa The Trump Report ng Times Radio noong Enero 13, ipinaliwanag ni dating United States Ambassador sa Ukraine William B. Taylor ang sitwasyon sa Pokrovsk at Kupiansk. Matagal na nilang tinatangkang kunin ang Pokrovsk, sabi ni Taylor. Sabi nilang nakuha na pero hindi totoo. Hindi totoo ang sinasabi nilang nakuha na nila ang Kupiansk. Lahat ng sinabi ni Putin tungkol sa Kupiansk, Pokrovsk at Donbas ay puro kasinungalingan nitong mga buwan. At nagsisinungaling si Putin dahil alam niyang mas malala ang sitwasyon sa Donbas kaysa sa gusto niya. Ang United States at lalo na ang administrasyon ni Trump ay dapat maunawaan na kinakaharap ni Putin ang katotohanang hindi pa bumabagsak ang Donbas. Sa halip, at gaya ng binanggit ni Taylor, kayang tumagal ng rehiyon laban sa mabagal at natitisod na puwersa ng Russia sa loob ng mahabang panahon. Bawat buwan ay nagpapaalala kay Putin na hindi sulit ang kanyang pagsisikap. Kung mapanatili ng Ukraine ang suporta ng Europa at United States, hindi ito dapat balewalain ni Putin. Naniniwala ako na ang suporta para sa Ukraine ay magpapakita at magpapatunay at sa huli makukumbinsi ang mga Ruso na ang labang ito, ang magastos, kakilakilabot at madugong labang ito ay hindi sulit. Sabi ni Taylor, bago pa man idagdag, hindi sila makakabutas. Hindi nila kayang magtipon ng mga armor o anumang uri ng puwersa para makamit ang tagumpay. Dahil nakikita ng mga Ukrainian ang lahat ng ginagawa nila sa kabilang panig ng linya. Totoo, ang gastos ng digmaan sa Ukraine para sa Russia sa Donbas at sa iba pang lugar ay lalo lamang tumataas. Ayon kay David Kirichenko ng Atlantic Council, ang mabagal na pag-usad ng Russia ay nagbigay ng oras sa Ukraine para mapatatag ang kanilang fortifikasyon. Ang mas matitibay na fortifikasyon ay nagdudulot ng mas matagal na oras para sa Russia, kapwa sa pera at mga yaman, kabilang na ang mga sundalo, upang pilitin ang isang malaking pagbutas sa linya ng Ukraine. Ngayon, ayon kay Kirichenko, mayroon ng fortress belt ang Ukraine na gusto sana nitong makuha pa noong 2022 dagdag pa niya. Maraming pisikal na harang ang nakaharang sa pag-usad ng Russia, kahit pa magtagumpay silang makuha ang mga lungsod tulad ng Pokrovsk. Maraming razor wire, anti-tank na hukay, at konkretong harang sa Ukraine. Pinaglayo-layo ng Ukraine ang kanilang mga depensibong linya para nasa loob sila ng abot ng mortar ng isa't isa. Ibig sabihin, mapapabayad nila ang Russia sa bawat hakbang na kanilang gagawin paabante. Layunin ng Ukraine ngayon ang pagpapahina at pag-abala. Dahil napili nilang hintayin si Putin bilang estratehiya. Pero babalikan natin ang puntong iyan mamaya sa video. Maaaring totoo na ang Russia bilang isang bansa ay mapagtatanto na hindi sulit ang Donbas sa ginagastos nila. Pero si Putin ay ibang usapan. Paulit-ulit nang pinakita ng leader ng Russia na baliwala sa kanya ang kagustuhan ng mga tao, sundalo at tagapayo niya. Kailangan niya ang Donbas para mapatatag ang pamana niya bilang dakilang mananakop ng Russia. Ang makitid na pananaw na ito ang nagtutulak kay Putin na mas maging desperado sa kanyang mga kalokohan para sa mga gustong kumbinsihin na payagan ng Russia sa gusto nito sa Ukraine. Pansinin ang pahayag ng Russia
na inatake ng Ukraine ang tirahan ni Putin noong dulo ng 2025. Ginawa ng Russia ang pahayag na iyon sa isang desperadong pagtatangka na palabasin ang Ukraine bilang isang masamang bansa. Nagagamit ng mga teroristang taktika kabilang ang pagtatangkang patayin ang leader ng isang bansa para lamang manalo sa digmaan. Huwag na lang pansinin na marami sa loob at labas ng Ukraine ang gustong mangyari ang ganitong pag-atake. O na si Putin ang nagsimula ng digmaan na nagresulta sa tinatawag na pag-atake na inirereklamo ng Russia at sinasabi nating tinatawag dahil hindi nagtagal ay nabunyag ang kasinungalingan ng Russia. Noong Enero 1 iniulat ng Cable News Network na ayon sa CIA, hindi nagsasabi ng totoo ang Russia tungkol sa di umano'y pag-atake ng Ukraine sa tirahan ni Putin. Marami na siguro ang nakahula na ang pag-atake ay isang false flag na isinagawa ng Russia. Maring itinanggi ni Zelensky ang pag-atake at tatinasa ng CIA na walang drone ng Ukraine ang tumarget sa ari-arian. Sabi ni Taylor, dapat malaman ni Putin na hindi ito pag-atake sa kanyang tirahan. Dapat niyang malaman na malalantad ito dahil sa technical na kakayahan ng Estados Unidos. At iba pa. At makikita bilang false flag. Pero bakit niya pa rin ito inuulit? Pinagsamang desperasyon at pagsubok kumbinsihin si Trump na mukhang naniwala siya kahit saglit lang. Ayon sa Cable News Network, sinabi niyang, "Hindi ko gusto ito, hindi maganda." Nainis siya matapos ang pahayag ng Russia. At kinalaunan inilahad ng CIA ang katotohanan. Pero kahit papaano, pansamantalang nagtagumpay si Putin sa gusto niyang mangyari. Ilayo ang atensyon mula sa nakakatakot na pangyayari. Iyon ang sinasabing hindi maiiwasang pagbagsak ng Donbas sa kamay ng Russia. Dahil hindi umubra ang pahayag, lalo pang umigting ang kilos ng Russia. Sa Enero 2026 lumabas ang balitang pinakawalan ng Russia ang Oreshnik hypersonic missile sa Ukraine. Pinakawalan nila ang misil sa tirahan sa Lviv, malapit sa hangganan ng Ukraine at Poland. Sinabi ng Al Jazeera na ginawa ng Russia ang pag-atake para takutin ang mga kaalyado ng Ukraine sa Europa. Malamang totoo ito. Ayon sa mga ulat, ang pagpapalipad ng hypersonic missile na umabot sa 13,000 kilometro kada oras malapit sa hangganan ng European NATO ay tiyak na mag-aalala sa Europa. Pangalawang beses lang ginamit ang Oreshnik, Ukraine, at ngayon lang totoong warhead ang ginamit. Tunay nga, si Cyril Brett, isang eksperto sa Russia mula sa Montaigne Institute ng Pransya, ay naniniwala na ang pagpapadala ng mensahe ang mismong nasa isip ni Putin. Ginagamit ito ni Vladimir Putin para makipag-usap sa kanluran dahil makakamit pa rin niya ang parehong epekto kahit walang missile na ito. Ayon kay Brett tungkol sa pag-atake, dagdag pa niya, habang pinapaunlad ng mga Europeo ang kanilang kakayahan sa depensa, ito ay isang paraan ng pagpapaalala sa kanila ng kanilang kahinaan. Pero muli, may isa pang paraan para bigyang kahulugan ang pag-ataking ito o kahit papaano ay may isa pang antas dito na nakatago sa likod ng pananakot na sinusubukang likhain ni Putin. Tulad ng maling balita tungkol sa pag-atake sa isa niyang bahay, ang paggamit ni Putin ng Oreshnik sa Ukraine ay isa pang desperadong pagtatangka upang ilihis ang atensyon ng kanluranining mundo mula sa kung gaano siya kasinungaling tungkol sa totoong kalagayan ng nangyayari sa Donbas. Naniniwala ako na desperado niyang inaamin na hindi siya nananalo, sabi ni Taylor tungkol sa pag-atake sa Lviv. Hindi siya nananalo sa Donbas, kaya naghahanap siya ng ibang paraan. At ang paggawa ng ganitong uri ng mga pag-atake at mga aksyon ay nagpapakita ng kanyang dilema. Malayo pa ang Russia sa pagiging malakas na puwersang kailangan ni Putin para suportahan ang mga pahayag niya tungkol sa Donbas. Hindi lang si Taylor ang may ganitong opinyon, isinulat din niya ito sa Futura Doktrina sa Substack, sabi ni Mick Ryan ng Lowy Institute. Ang ginawa ng Russia sa Lviv ay nagpapakita ng takot at pag-aalala ni Putin. Malayo sa pagiging kumpiyansa sa tagumpay na sinasabi niyang tiyak na mangyayari, si Putin ay parang si Thanos na walang Infinity Stones, gauntlet, o kahit braso na mapaglalagyan ng mga ito. Hindi tiyak ang tagumpay ni siya at Russia at binigyang din ang mga pagkakamali nila. Tulad ng mataas na casualty rate na 1,000 kada araw na binanggit ni Ryan. Ang paggamit ng Russia ng mga sundalong kabayo sa modernong digmaan ay nagpapakita ng hindi pa epektibo ang kanilang militar. Ayon kay Ryan, ipinapakita nila ang matinding desperasyon na maaring magtulak kay Putin na gumawa ng mahirap na desisyon tungkol sa kapalaran ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Kapag bumagsak ang alamat ng pagiging hindi maiiwasan na siya ang lumikha, hindi hinayaan ng Ukraine na makalusot ang Russia sa pag-atake sa Oreshnik. Nagpakawala ito ng ganting atake sa mga target militar, hindi sibilyan, bilang pagpapakita kay Putin na hindi kayang buwagin ng hypersonic missiles ang diwa ng Ukraine.
Maaari mong malaman ang lahat tungkol sa mabagsik at matalinong pagganti na yan sa aming video. Paulit-ulit na paglala at atake ng Russia ay dahil hindi tugma sa sinasabi ni Putin ang labanan sa Donbas na bumabahala sa leader ng Russia. Gusto niyang isipin ng mundo na panalo ang Russia para maisama ang pagsuko ng Donbas sa kasunduang pangkapayapaan ng Russia at Ukraine. Nanatiling matatag si Putin tungkol dito mula nang magsimula ang usapang pangkapayapaan at naging matapang siya tungkol sa kapalaran ng rehiyon. Sa isa pang pagpapakitang tao, iginiit ni Putin na kukunin ng Russia ang Donbas sa anumang paraan, maging sa pamamagitan ng puwersa o sa usapang pangkapayapaan. Ayon sa Cable News Network, noong Disyembre 4 sinabi ni Putin, ayon sa ulat, tatapusin natin ito kapag natamo na natin ang mga layunin na itinakda sa simula ng espesyal na operasyong militar. Kapag napalaya na natin ang mga teritoryong ito, iyon lang, ngunit sa likod ng mga maanghang na salita. Alam ni Putin na ang pinakamainam na paraan para makuha ang Donbas ay hindi sa pamamagitan ng aksyong militar. Dahil magdudulot ito ng malaking pagkalugi sa sundalo ng Russia, kasama ng di mabilang na libu-libong unit ng kagamitan. Ilang mga outlet ang nagbahagi ng mga pagtatantiya kung gaano katagal talaga aabutin ang pananakop sa Donbas. Noong Agosto 2025, iniulat ng Kiev Independent na sinabi ni Zelensky na maaaring abutin pa ng 4 na taon bago makuha ng Russia ang buong Donbas. Tingnan muna natin ang ibig sabihin niyan. Malapit na rin ang ika-4 na anibersaryo ng paglulunsad ni Putin ng espesyal na operasyong militar. Ayon sa tracker ng Minfin, may pagtataya ng pagkawala sa Ukraine. Mahigit 100 at 22 milyong tao ang nawala sa Russia. Kasama rito ang 11,000 at 500 tangke, halos 24,000 armored vehicle at daan-daan o libo-libong air defense system, eroplano, rocket system at espesyal na kagamitan. Naniniwala ba si Putin na mabubuhay ang Russia kahit madoble ang pagkalugi nila sa pagpapatuloy ng pag-atake para makuha ang Donbas? Kung tama si Zelensky, dapat nila itong gawin. Kung mapapanatili ng Ukraine ang matibay na depensa mula Pebrero 2022, kahit ang mas positibong pananaw ng Russia ay di pa rin kaakit-akit. Noong Disyembre, naglabas ang Institute for the Study of War ng panayam, kasama sina Jessica Sobieski at Jenny Olmsted, mga mananaliksik sa Russia. Sabi nila, malabo pang makuha ng Russia ang Donbas bago 2027 at baka sa 2028 pa mangyari. Tantiyan ng ilan, ito ay kalahati hanggang 3 kapat ng kasalukuyang nasawing Ruso na madadagdag pa sa kanilang bilang. Ginagawa ni Putin ang mga pahayag para kumbinsihin ang United States at kanluran na malapit nang bumagsak ang Donbas. Nagbibigay ang pahayag na iyon ng kalamangan sa kanya na wala pa sa Russia sa usapang pangkapayapaan. Bukod sa gastos ng kampanya sa Donbas militarily, huwag din nating kaligtaan ang ekonomiya ng Russia na nagpapalala sa desperasyon sa mga kilos ni Putin. Sabi ni Taylor, nahirapan ang ekonomiya ng Russia dahil sa mga pagkalugi nito sa digmaan. Ito ay nagtutulak ng gastos para palitan ang epekto ng parusa ng kanluran at pag-atake ng Ukraine sa interes ng langis at gas ng Russia. Nagkaroon ito ng epekto na nagbawas sa daloy ng kita papunta sa Russian Treasury. Ito ang napupunta sa makinarya ng digmaan na siyang nagpapatuloy sa digmaan, ayon kay Taylor. Ayon sa mga ulat, malinaw nang naapektuhan ng 3 salik ang kita ng Russia sa langis at gas. Noong Enero 15, iniulat ng Bloomberg na pinakamababa sa 5 taon ang kita ng Russia mula sa 2 industriyang ito. Kumita ang Russia ng $100 at $8 bilyong na papatawan ng buwis ni Putin. Pero sana mas mataas pa ito. Bawat bilyong dolyar na nababawas sa kita ng enerhiya ng Russia ay hindi na magagamit ng Kremlin para pondohan ang digmaan o mga pag-atake. Ang Donbas. Lahat ng ito ay nagsisimula ng mag-ipon-ipon para kay Putin at ang resulta ng ekwasyon ay lalong nagiging masama para sa Russia. Ang isang lohikal na pag-iisip ay magsasabing hindi kayang ipagpatuloy ni Putin ito magpakailanman. Dapat matapos ang palabas. At ang tanong ay, mauubusan ba ng Russia ng pera, sundalo, kagamitan, o impluensyang pampolitika? O lahat o kombinasyon ng mga ito? Lahat ng palatandaan na dapat nang tumigil si Putin bago masira ang Russia dahil sa Donbas ay malinaw na. Pero titigil na nga ba siya? Naniniwala si Taylor. Hindi. Iginiit niya na porsigido si Putin sakupin ang Ukraine at hindi titigil kahit makuha pa ng Russia ang Donbas. Sa tingin ko, hindi seryoso ang mga Ruso sa negosasyon, sabi ni Taylor, na may komentong nagpapahiwatig na hindi talaga nababahala si Putin tungkol sa usapang pangkapayapaan. Sa tingin ko, hindi talaga sila naging seryoso sa negosasyon. Malinaw na ipinakita ni Pangulong Putin
kung ano ang gusto niya sa Ukraine. Ibig kong sabihin, hindi lang siya interesado sa isang bahagi ng teritoryo, kundi ang buong Ukraine ang gusto niya. Hindi niya iniisip na umiiral ang Ukraine o dapat itong umiral, dagdag pa ni Taylor. Kung ganoon, maaaring nakita na natin ang desperasyon ni Putin na naging ilusyon. Pagkatapos ng lahat, aabutin ng hindi bababa sa 2 o posibleng 4 na taon bago bumagsak ang Donbas. Matagal pa bago tuluyang mapa sa ilalim ng humihinang Russia ang natitirang Ukraine. Kaya malamang patay na si Putin bago ito mangyari. Mayroong ilang mga pagtataya kung gaano katagal bago tuluyang masakop ng Russia ang Ukraine. Noong Mayo, iniulat ng dating Forbes writer na si David Axe ang pagsusuri ng Poland's Rush and Consulting na nagsabing aabutin pa hanggang 2,256 bago masakop ng Russia ang Ukraine sa kanilang bilis noon. Matapos ang 100 at 1 milyong namatay at patay na si Putin, makakamtan niya ang gusto niya. Isa pang pagtatansya na iniulat ng Pravda noong Oktubre 2025 ay nagsabing aabutin ng 103 taon. Marami pa rin yon. Pero ibig sabihin, si Putin na 73 taong gulang ay kailangan lang lampasan ang record ng pinakamatandang tao sa mundo ng 54 na taon para maabot ang imposibleng edad na 176. Nagbibiro lang tayo para matupad ang kanyang pangarap. Kahit bawasan pa ang tantiyang ito ng higit kalahating siglo, masama pa rin para sa Russia. Hindi makukuha ni Putin ang gusto niya bago siya mamatay, maliban kung makahanap siya ng kasunduang kapayapaan na pabor sa Russia at laban sa Ukraine. Maraming naniniwalang hindi iyon mangyayari dahil sa suportang ibinibigay ng mga kaalyado ng Ukraine sa Europa. Maaaring may mangyaring hindi inaasahan. Nabanggit na natin siya kanina, at kamakailan lang ay may ginawa siya bago simulan ang video na ito. Maaaring mukhang imposible, pero baka gumana ang mga desperadong taktika ni Putin. Ang taong iyon ay si Donald Trump. Naging balita noong Enero 15 ang presidente ng Amerika dahil sinabi niyang mas gusto niyang makipagkasundo kay Putin kaysa kay Zelensky. Sa tingin ko, handa na siyang makipagkasundo, pero hindi pa handa ang Ukraine, sabi ni Trump. Nang tanungin kung ano ang hadlang sa kasunduan, sagot ni Trump ay si Zelensky. Minsan, parang ang opinyon ni Trump ay parang pinapagitna lang sa pagitan ng mga leader ng Russia at Ukraine. Palagi kasi siyang nagpapalit ng pahayag kaya mahirap sabayan. Kung tingin ni Trump na si Zelensky ay hadlang at si Putin ay handang makipagkasundo, parang wala ring dahilan para hindi ibigay ng Ukraine ang Donbas kay Putin. Naloko nga ba si Trump kay Putin? Mahirap sabihin. Baka ipinapakita lang ni Trump ang inis niya na issue pa rin ng Donbas. Parang sinisisi na naman ni Pangulong Trump si Zelensky sa digmaang sinimulan ni Putin na siguradong ikinababahala ng Ukraine. Ang pinakabagong mga pahayag ni Trump ay tiyak na hindi tugma sa sinabi ni Taylor 2 araw bago iyon, nang sinabi niyang naniniwala siya na ipagpapatuloy ni Pangulong Trump ang pagtulak para sa tigil putukan. Patuloy na magsusulong para tapusin ang digmaan. Naniniwala akong pipilitin ni Trump si Putin. Pero ngayon si Zelensky ang napipressure hanggang magbago ng isip si Trump. Umaasa si Putin na hindi ito agad mangyayari dahil kung isasaalang-alang ang lahat, ang tanging paraan para makuha ng Russia ang Donbas nang hindi nagkakaroon ng malalaking pagkalugi ay kung ibibigay ito ng Ukraine. Kaya ganoon na lang ang pagkadesperado ni Putin. Alam niyang wala na siyang magagawa kaya magpapatuloy siyang lumaban o patuloy na mamamatay ang mga sundalong Russian para makuha niya ang gusto niya. Maaaring hindi makuha ni Putin ang gusto niya. Mas marami pang ebidensya na hindi na talaga malamang magtagumpay ang militar na paraan para makamit ni Putin ang kanyang mga ambisyon sa Donbas. At ito ay mula sa isang kamakailang pagbubunyag tungkol sa totoong bilang ng mga nasawi sa panig ng Russia. Unang beses mula ng pananakop, mas mabilis maubos ang sundalong Russian kaysa mapalitan. Bumaliktad na sa Russia ang kanilang mga taktika at ipapakita sa aming video kung paano pinahihina ng Ukraine ang Russia. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa updates sa pagbagsak ng Russia sa ilalim ni Putin at sitwasyon sa Donbas. Salamat sa panonood.